Hello, Pilay. Good morning. Ay, kawawa naman. Oo, at goods yun. X-ray yung isa ha. Tihaya tsaka tagilid. Pengi akong gloves. Ay, kawawa ka naman. Sige. Kayo na mag-aalaga. Sa kanya. Kaso ang problema, naman, ba't naman umabot sa ganyan? Ililibre ko siya ng ha. Pag okay na siya, ililibre ko na siya ng ng anti-rabies saka deworming Sagot ko na yon ha, basta alagaan niyo siya maayos. Tapos, pabusal ako si Doggy. Malakas po siya, na po yung buntag na masayaw na. Masayaw na. At least kumakain. Challenge feed naman. Siya ng food, tumataas po yung magkakain ng paa. Ay, dehydrated. Pero hindi naman ganun kagrabe. Sakit ba yung mukha mo? Masakit? Oo, hindi. Hindi natin pipilitin. Skin problem, nandito na yan. So, ang gagawin natin, skin scrape tayo para makita kung meron siyang galis. May iba kayong dogs? Sa ngayon po. Okay, yung sige. mga aso na nasa hulo lahat. Okay. Tsaka syempre para sa inyo, tsaka may baby girl So iwasan natin yun. Daming abdominal yun. Kasi hindi hirap daw makaihi. Nagre-rescue ba kayo ng mga aso talaga? Opo, pati po pusang maliit. Tinuwi po nito sa bahay. Ito po talagang nag-uwi. Tama naman yun. As in yun talaga po, tingnan ka naman din na talaga mabuhay. Iuwi niya pa yun. Ganun, oo. Tama naman yun kasi kawawa naman. Meron kami dyan na rescue na pusa. Yung nasa gasaan. Nandyan siya sa kabila. Okay. Doc, kuha ka sample. Pang skin scrape. Ngayon, meron kami. Okay naman usap namin ng owner. Ipapost ko siya mamaya tanghali. For adoption siya. Siyempre, sana makakuha rin kami ng konti. Kasi binayaran naman ni owner yung first day ng confinement niya. Chuchu. Kaso delikado kasi yung aso. Kaya sinabi namin sa owner na ampunin na lang ng clinic. Yung mga susunod na billing niya kami na. Tapos ngayon, ang ginagawa kasi namin, pag ganun, hindi naman lahat kino-confine namin. Tapos yun, binabayaran ng owner yung bill. Tapos nakikita naman namin pag hindi kaya, tinutuloy namin yung treatment. Pag nabuhay, pinapaano namin uli sa owner kung gusto. Kaso ito ayaw nang kunin, ayaw nang ibalik. Sana. Ngayon, ihahanap namin yun ng mag-a-adapt. Pakita ko, sir. Mabait yun. Magugustuhan niya yun. Ako lang, marami lang akong aso na Pero, syempre, hindi naman ako magpapaka-hipokrito ha. Ito kasi is negosyo pa rin. Marami akong pinapasahod, marami kaming bills, marami kaming kailangan gawin. Ako na. Bayaran. Pero at the same time, gusto namin tumulong. Pengi ako ng lagyan mo nyo ng Mineral oil. Marami kaming gustong bayaran. Kaso, syempre, nandun pa rin yung part na kailangan mo tumulong. Ako, yung naman ng yung toxic na pangalan nun, yung toxic na pag-rescue ng gano'n. Yung iba kasi, patak sabi ko, yun, katulad nun, inadapt na namin siya. Ang purpose ko lang kasi is bigyan siya ng fighting chance na mabuhay dun sa case niya. Ganun yung ginagawa namin dito. Tapos noon, ngayon nabuhay na siya. Naintindihan ko naman yung owner. Hindi naman ako against sa owner na hindi na kinukuha yung aso pabalik. Kasi
Naintindihan ko rin naman. At wala namang masama sa owner, love na love nila yung aso. Kaso sana kinuha lang din. Pero ngayon ayaw. Ay papa, hanap kami na mag-a-adapt. At saka kahit konti, hingi kami tulong para mapunan yung nagastos sa clinic, nagastos ng clinic para sa kanya. Kung may magbibigay, salamat. Pag wala akong magagawa. Kasi ayoko yung mga toxic na tulungan nyo kami kasi kailangan niya ng tulong ng ganito, ng ganyan. Hindi siya maoperahan kasi ganito, ganyan. Kailangan namin bayaran to, kailangan bayaran yan. Eh kung kaya ko namang gawin, example, meron kaming na-rescue dati na gusto nang ipa-euthanasia yung pusa. Kasi, ang sabi ng nakakainis yung kwento nun, meron siyang buwa, nakalabas yung bituka niya sa puwet. Oo. Prolapse. Ngayon, ang sabi nung anak daw niya, ang advice ng pangit eh. Ang advice ng pinuntahan nilang vet is euthanasia. Sabi ko, paano kung kaya kong gawin yan? Ang ending, November 2, 2024. Sabi ko, mag-iwan na lang po kayo kahit magkano pang kain niya, ganun-ganun, ng pusa. Nag-iwan naman ng 2,000. Pero ang ending, inopera ko yung pusa. Ngayon, pinaampong ko na siya sa taga dito sa Limay. Patient ko siya sa Abukay. O at least, hindi siya pinatulog. Diba? Meron siyang extension ng buhay. Although sabihin natin na, syempre, gastos ka anesthesia. Syempre, gastos ka. Di ba sa doctor's fee, mo na eh. Gastos ka ng ganito, gastos ka ng ganyan. O ganun talaga. Andito, wait lang po. So, papakainin siya ulit. Magme-medicate na tayo sa kanya. No? Reborn! So, yung WBC niya is nasa 20.1. Ang taas. 20.1. Pag ganyan, ibig sabihin may infection yung aso. Sa dugo. Pero hindi na nakakagulat sa dami niyang sugat eh. Ang isa pang nakaka-bother, anemic yung aso, pero yung borderline naman. Ang RBC niya is 5.25. Ang lowest normal sa RBC is 5.5. Kaso ang isang nakaka-bother is yung platelet niya, ang baba, 3. Magagamot na tayo sa kanya. I-assess muna natin kung kailangan siya iswero. Kung isiswero siya, tingnan natin. Ha? Yung sa infection, Dok, mawawala yun. Oo naman. Right antibiotics lang ang kailangan naman doon. Kasi pag gano'n na yung mga aso na binigay ni Papa. Kaso nga lang, delikado yun, sepsis. Kasi pumapaano na yun sa iba't ibang parte ng katawan ng dog eh. So, tingin ko kailangan lang tumakonfine ng ilang araw. Tapos, sweruhan ko lang. Pero, dahil siya ay rescue, papatas lang tayo sa presyo na mabawi lang na yung gagamitin sa kanya. Yung tipong wala namang kikitain ng clinic. Ha? Tapos, pagtulungan na lang natin para kay Reborn. Ayan na yung doggy, oh. Ayusin natin yan, be. Habang, para pag uwi sa inyo, pwede mo na hawakan. Yung doggy natin. Sige po. Ano na natin, ha? Iwan muna siya rito. Tara.